Dominant Protector. Credit to the author. 3,441-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Forget it, may gagawin pa ako. You can go on your own. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Ganun ba, pwede mo ba akong isama para makita ang mga taga Pauli clan? Biglang sabi ni Harry. Ang Pauli clan. Anong ginagawa mo? Kumurap-kurap si Terence, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Harry. Ay, ganito pala. Wala na ang katawan ng maliit, at gusto kong mabawi. Sa tingin ko, ang angkan lang ng Pauli ang nakakaalam nito. Gusto kong itanong, hindi ba kanina pa sila pumunta dito? Tanong ni Harry. Nandito ka. Sumimangot si Terence at nagtanong nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Oo, narinig ko na narito sila para tumulong na itaboy ang ilang dayuhang master. Sabi ni Harry. Oh. Umiikot ang isip ni Terence, sinusubukang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Harry doon. Paano nalaman ni Harry na ang House Song ay nagpadala ng isang dayuhang master para manggulo? Ano ang ibig niyang sabihin sa pagtatanong tungkol sa angkan ng Pauli? Hindi kaya. Nakamag-anak siya sa mga dayuhang eksperto. O sa halip, naisip ba niya na dahil inimbitahan niya ang angkan ng Pauli kaya pinatay ang mga dayuhang ekspertong iyon? Kung iisipin, iyon lang ang posibilidad. Oh, nakita mo ba sila? Mabilis na tanong ni Harry. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Terence ng, oh. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tanong ni Terence. Di ba sabi ko sa'yo? Naghahanap ako ng maliit na katawan. Hinala ko tinagaw nila. Kung tutuusin, ako ang nawalan ng katawan, sabi ni Harry na may mapait na mukha. Ipinagkatiwala sa akin ng biyenan ni Charlie ang gawaing ito. Ganoon ba kahalaga ang bangkay? Tanong ni Terence na nalilito. Hindi ito mahalaga, ngunit kailangan nating alamin kung saan nagpunta ang bangkay. Master Terence, ang iyong amo ay Albert Ancestor, kaya hindi ko ito itatago sa iyo. Alam mo naman na ang mga disipulo ng sekta ng 5 elemento ay may mga Soul Jade card, hindi ba? Sabi ni Harry. Narinig ko na, ngunit hindi ko talaga alam. Sabi ni Terence. Ganito. Kung ang isang alagad ng 5 elementong sekta ay mamamatay sa labas, ang Soul Jade card ay masisira rin ng naaayon. Gayunpaman, ang Jade card ng maliit na bata ay pumutok lamang, ngunit hindi pa ito nasira. Dahil ang kanyang katawan ay nawala, hindi natin matiyak kung siya ay patay o buhay. Kaya, kailangan kong malaman ang totoo. Paliwanag ni Harry. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Kaya, napansin na ng ninuno ng Charlie ang problema. Ang munting bata ay naging poprat. Patay na siya, ngunit hindi siya patay. Hindi nakakagulat na ang kaluluwang Jade Plate ay pumutok lamang ngunit hindi nabasag. Then you should go to the Hakuna Marta Desert. Nakabalik na sila. Kaibigan ko sila, pero hindi nila ako makakasama sa lahat ng oras, di ba? Sabi ni Terence. May sarili pa akong mga bagay na dapat asikasuhin. Nakikita ko. Medyo dismayado ang mukha ni Harry pero sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Pagkatapos kalimutan ito, ang paglalakbay doon ay masyadong malayo. Hindi ko na kayang pumunta doon muli. Sa pamamagitan ng paraan, nananatili ka sa pamilya ng kanta. Oo, anong problema? Tumanggaw si Terence. Wala lang. Kahit sino pa ba? Pwede ba akong magstay dyan? Tanong ni Harry. Naroon din ang kapatid ni Amara, si Mira, at ang kanyang pangalawang lolo. Hindi ka maaaring manatili dito. Naiinis kaming lahat sa iyo. Matapat na sabi ni Terence. Kung alam ni Harry na ang House Song na iyon ay may dayuhang master na naghahanap ng gulo, paanong hindi niya malalaman ang Mirasol at Ashton? Then forget it, aalis muna ako. Tumanggaw si Harry at kumaway kay Terence. Huwag kalimutan ang tungkol sa aking tableta. Paalala ni Terence. Kung mayroon siyang isa pang Chi Gathering Pill ngayon, dapat magkaroon ng kumpiyansa si Terence sa pagpasok sa Sky Class Late Phase. Hindi ko makakalimutan. Sa susunod na lang kita ibibigay. Sabi ni Harry at mabilis na umalis.
Pagkaalis ni Harry, sinabi ni Amara, Terence, sa palagay ko ay may mali sa Harry na ito. Sinasabi sa akin ng aking profesional na instincts na may itinatago siya. I can tell, but who knows what he's thinking. Anyway, mag-ingat ka sa pagbabalik mo, malamang na dumating ang lalaking ito na may masamang intensyon. Tumango si Terence. Dahil sa insidente kay Harry, si Terence at ang Amara ay wala na sa mood na maglakad-lakad at bumalik sa Song pambahay. Sa hapunan ng pamilya ng Song, sinabi ni Terence kay Xander Song ang tungkol sa pakikipagtagpo niya kay Harry. Hindi alam ni Mirasol at ng Ashton kung sino si Harry, ngunit maikling ipinaliwanag ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan para mas makilala nila siya. Iyan ay kakaiba, itong si Harry ay isang elder ng Heavenly Elixir Sect at ang manugang ng Five Element Sect, bakit siya pumunta dito para makisali dito? Paano niya nalaman na may mga masters mula sa labas na pumunta dito para salakayin tayo? Mirasol ay nalilito. Sa tingin ko, kakaiba rin ito, pakiramdam ko ay may koneksyon ang dayuhang master na iyon kay Harry, ngunit hindi pa ako sigurado kung ano ang koneksyon na iyon. Sabi ni Terence, umiling-iling. Kalimutan mo na, haharapin ko ito pagdating ng mga sundalo, at haharapin ko ito pagdating ng tubig. Kinaweyan ni Mirasol ang kanyang kamay at sinabing, bagaman makapangyarihan ang 5 elementong sekta, wala nang masyadong tao matapos patayin ng bayaw ang ilang eksperto. Kahit na napakalakas ng kanilang ninuno na si Charlie at dumating ng personal, ang pangalawang lolo, bayaw, at ang katulong na iyon ay madaling malipol sila. Masarap laging mag-ingat. Presley, huwag kang masyadong mayabang. Sumimangot si Amara at nagpaalala. Napagtanto niya na medyo tumataas ang kumpiyansa ni Mirasol sa Song. Masyado siyang umaasa at naniniwala sa lakas ni Terence. Well, may sense ang sinabi mo. Tamang mag-ingat. Gayunpaman, sa lakas ng Five Element Sect, kahit dumating si Charlie, may kumpiyansa tayong lumaban. Sabi ni Terence sabay tango. Haha, the best si Bainan. Pinagmamalaki ni Mirasol ang Amara. Walang magawang umiling si Amara. Sabay-sabay na natapos ang hapunan ng pamilya at babalik na sana sa pagpapahinga nang biglang may narinig silang malakas na sigaw mula sa pinto ng Song ng pamilya. Mga tao ng angka ng Song, makinig kayo. Dumating na ang mensahero ng 5 elemento ng sekta. Mangyaring mabilis na lumabas upang salubungin siya. Napakabigla ng boses na ito, dahilan para mabigla ang lahat ng naroroon. Gayunpaman, nang marinig ang mga salitang mga sugo ng sekta ng 5 elemento, ang mga mukha ng mga taong ito ay nagpakita ng pag-unawa. Pinag-uusapan lang nila si Harry, at narito siya. Magsalita tungkol sa Diablo at darating ang Diablo. Ngunit ang boses ay hindi kay Harry. Let's go at tingnan. Si Terence ay hindi namamalayang naging haligi ng suporta para sa House Song, nakita niyang nakatingin sa kanya ang Xander at Ashton, kaya tumango siya at naunang tumayo. Sige. Tumango din si Xander at Ashton. Nagtiwala sila ngayon. 3,442. Naghahanap ng boto. Hindi siya kinakabahan gaya noong unang beses na dumating ang Firewolf Gang Masters. Kasama si Terence dito, tiwala siya. Lalong natuwa si Mirasol, na para bang magkakaroon ng magandang palabas. Sa pangunguna ni Terence, dumating ang mga tao ng House Song sa pangunahing pasukan. Nakita ni Terence si Harry, isang estranghero, at 3 pamilyar na mukha na nakatayo sa tabi nila. Hindi pa nakikita ni Terence ang estranghero na ito, ngunit mula sa kanyang pananamit, dapat ay isang disipulo siya ng sekta ng 5 elemento. Hindi niya alam ang kanyang ranggo. Para naman sa 3 pang pamilyar na mukha, nakasimangot si Terence. Galing talaga sila sa pamilya Hale. Irving, Glade, at Milo. Bakit nandito silang 3? Harry, kaya nandito ka para makipaglokohan sa akin sa araw, at ngayon nandito ka sa gabi. Nandito ka ba para sirain ako at House Song? Tumingin si Terence kay Harry at malamig na sinabi. Ha, Terence, ayaw mo pa bang magtayo? Tumawa si Harry. Nandito ako dahil nagsimula na ang 5 elementong sekta at ang Overseas Firewolf Gang ng buong kooperasyon. Ang 4 na iyon ay mula sa Overseas Firewolf Gang, at nakuha mo ang mga tao mula sa angkan ng Pauli para patayin sila. Paano ka namin pakakawalan?
Sa pagkakataong ito, hindi lang ikaw, kundi ang pamilya ng Song ay matatapos din. Aalisin din natin ang Mirasol. Ngayon, lahat kayo ay umiiyak para sa tulong at walang tugon. Kung wala ang angkan ng Pauli, ano ang magagawa mo? Tapos ka na ba? Ganoon ka katiyak na kaya mo akong patayin. Walang pakialam na tumingin si Terence kay Harry. Of course, nakita mo yon. This is my second senior, Sky Class late face peak. Itinuro ni Harry ang waiter sa tabi niya, kung sa tingin mo ay isa lang ang Sky Class late face peak, nagkakamali ka. Dahil marami pa. Meron pa. Sumimangot si Terence at lumingon sa tatlong Hales, kaunti lang sila dito, kaya kung sinabi ni Harry na may iba, dapat itong tatlo. Ngunit alam ni Terence ang kanilang lakas noon, hindi sila masyadong malakas, kaya hindi niya ito masyadong pinapansin noon. Pero ngayon, nagulat siya. Ang tatlong taong ito ay Sky Class late face peak. Paano ito naging posible? Paano mabilis na tumaas ang lakas ng tatlong taong ito? Kung silang lahat ay mga tagapagmana, maniniwala si Terence, ngunit tatlong normal na practitioner mula sa bahay na si Hale ang naging top tier na master sa maikling panahon. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, hindi alam ni Harry na si Terence ay may ganitong uri ng gintong daliri. Lumingon siya kay Harry at ngumiti ng mahina, ano pa ba? Sabihin mo sa akin. Ang tatlong master na ito mula sa pamilya Hale ay masters na ngayon ng ating 5-element sect, at sila rin ang mga bodyguard at fighters ko. Papatayin lang kita para masaya. Maangas na tiningnan ni Harry si Terence, ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo sa amin, paano namatay ang apat na eksperto sa ibang bansa? Namatay siya ng ganoon lang. Mahinang sabi ni Terence. Hoy, sa tingin ko tinatanggihan mo lang ang isang toast para lang uminom ng forfeit. Nagbago ang mukha ni Harry, hindi niya akalain na magiging ganito ka-relax si Terence kahit kaharap ang apat na Sky Class late face peak masters. Hindi siya natuwa, second senior, turuan mo siya ng leksyon. Ipaalam sa kanya kung sino ang may final say dito. Ayaw mo bang maghiganti para sa panganay na kuya? Siya ang pumatay sa panganay na kuya. Terence, tama ba? Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Walang pakialam na sabi ng waiter, hindi mo siya matatalo, ngunit nakahanap ka ng ibang papatay sa panganay na kapatid na lalaki. Napakasama. Matagal ko nang gustong i-settle ang score sa iyo. Hehe, you mean Harry. Hindi mo ako matatalo, kaya nakahanap ka ng grupo ng mga tao. Walang pakialam si Terence, mahinang ngumiti. Si Mirasol, sa kabilang banda, ay tumingin kay Terence na gulat na gulat. Sa unang pagkakataon na tinawagan ni Harry si Terence, akala niya mali ang narinig niya at narinig niya ito bilang Terence Ford, ngunit sa pagkakataong ito, sigurado siyang si Terence iyon. At hindi Terence Ford. Ang lalaking ito ay si Terence. Di ba yun yung taong gusto kong patayin? Paano ito naging posible? Bagamat ang pangalan ni Terence Ford ay kapareho ng pangalan ni Terence, ang Mirasol ay walang pakialam. Kung tutuusin, parang naririnig ng mga inchik ang mga pangalan ng mga dayuhan o colane nilang magkatulad ang mga bigkas. Lumaki si Mirasol sa ibang bansa, kaya ganoon din sa kanya. Naisip niya na maraming tao na may parehong pangalan at pagbigkas sa Eastland, kaya hindi niya ito masyadong inisip sa simula. Ngayong naisip niya ito, ang kakaibang ekspresyon ng kapatid niya nang marinig ang pangalan ni Terence. Sa wakas ay naunawaan niya ang Terence Ford na ito ay si Terence, ang taong gusto niyang patayin, ang kanyang bayaw. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, ang Mirasol ay medyo nasaraan ng loob at natakot. Kung hindi niya bayaw ang lalaking ito, mapapatay siya kapag pinuntahan niya ito. Hindi mo ba nakita kung gaano kalubha ang pagkamatay ng apat na Firewolf War Gods? Napabuntong hininga si Mirasol. Sa kabutihang palad, wala siyang ginawang padalos-dalos. Kung hindi, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay na yan. Hindi natuwa si Harry sa pagkakalantad, tingnan mo, ang mga ekspertong ito ng pamilya Hale na dating tinapakan sa ilalim ng iyong mga paa ay ngayon ay walang awa na mga tao. Maiiyak ka na sa ilang sandali. Sinulyapan ni Terence ang mga practitioner ng Hale, nanlamig ang kanyang mga mata. Irving, long time no see? Nagpapakita ka pa rin. Hehe.
Terrence, the winner takes it all ay? Irving, sa wakas nandito na. Hindi lang ikaw, pati sina Cheryl at Yasi, babawi ako sa kanila para sa kahihiyan at pananakit na idinulot nila sa akin. Pagkatapos mong mamatay, susunod sila sa mga yapok mo. Sa wakas ay nagpapakita na si Irving, kaya nagsimula siyang sumigaw na parang baliw. Ganun ba? Huwag kang magsisi sa bandang huli. Pinili mong kalabanan ako, mahinang sabi ni Terrence, wala kang magandang wakas. Maaaring ikaw ay sky class late phase pick, ngunit dapat mong malaman na magaling akong pumatay ng mga taong higit sa aking antas. Insta-kill. Nagbago ang mukha ni Irving habang may naisip, ngunit mabilis siyang kumalma. Instantly killing a sky class late phase pick. What a big joke. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo subukang patayin ang isa sa kanila sa ilang segundo? Insta-kill na kita. Anong gagawin mo? Tiningnan ni Terrence si Irving nang nanunuya. Stop talking nonsense. Since you can insta-kill, you can insta-kill me first. Take my move. Nakipagkamay ang waiter at lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang staff na kulay itim na tinta. Ito ang kanyang makalangit na sandata, at maaari itong isama sa purong chi upang magpakawalan ng malakas na pag-atake. Maaari nitong itaas ang kapangyarihan ng ika-20 sa limitasyon nito, at kahit na hindi nito mapatay si Terrence sa isang hampas, maaari man lang nitong mapilayan siya. 3,443. Pumunta siya rito na may layuning maghiganti para sa maliit, at dahil nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang lakas kay Terrence, hindi na siya nagpigil. Pinaandar niya ang kanyang sining at inihampas ang kanyang mga tauhan sa mukha ni Terrence. Mabilis ang waiter, ngunit pinaghandaan ito ni Terrence. Isinuot niya ang kanyang kidlat na storm boots at umiwas sa pag-atake gamit ang butterfly steps. Ang bilis ay nakadepende kung sino ang target. Maaaring mahuli ang Mirasol at ang Ashton, ngunit si Terrence ay may lightning storm boots at butterfly micro steps. Kakaiba kung nataman siya kahit pinaghandaan. Napakurap ang waiter nang makita niya si Terrence dodge. Kumpiyansa siya na ang bilis niya ang pinakamabilis sa 5 elementong sekta, ngunit wala pa siyang nakikitang sino mang madaling makaiwas dito. Ngunit iniwasan ito ni Terrence. Gusto niyang habulin si Terrence, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang palad na natatakpan ng apoy na papalapit sa kanya. Ang ika-12 estilo ng Wildfire 8 trigrams palm. Sigaw ni Terrence at ginamit ang pagkakataon para sampelan ang waiter. Dahil gusto siyang gamitin ng waiter para itatag ang kanyang kapangyarihan, ginamit niya talaga ang waiter para itatag ang kanyang lakas. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay sa bahay ng Song, matagumpay na na-activate ni Terrence ang ika-12 estilo ng palad. Ang 12th move ay medyo malakas na, at sa pagpapahusay ng Essence Chi Necklace, ang waiter ay madidisable kung hindi patay. Sa isang boom, pinalipad ang waiter sa lakas ng palad ni Terrence, na lumapag sa tabi ni Harry nang may malakas na kalabog. Saglit na nanginginig ang mga paa niya bago siya tumigil sa paggalaw. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o hindi na. Go! Napatulala si Harry, at gayon din ang 3 master mula sa bahay na si Hale. Ano ang nangyayari? Pinatay niya ba talaga siya agad? Sige, tapos na. Irving, nakita mo ba iyon? Nakangiti si Terrence habang nakatingin kay Irving, hindi siya mukhang isang taong kakalabas lang ng Sky Class late phase peak. Og! Namula ang mukha ni Irving, at lumuhad siya sa lupa na may plop, inihiyan niya ang kanyang pantalon. Namutla ang mukha ni Harry. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si Terrence, na inilabas ang waiter sa isang galaw. May kakayahan kaya si Terrence na pumatay ng maliit noon, ngunit hindi niya ito ginawa. Iba ba ang hinahanap niya kay Pauli? Sa sandaling iyon, hindi alam ni Harry kung ano ang gagawin. Nakatayo siya doon, hindi alam ang gagawin. Master Irving, anong problema? May sira ba ang paa mo? Tiningnan ni Terrence si Irving nang mapanokso na ubos na niya ang lahat ng chi niya. Dahil napagtanto niya na sa kanyang Sky Class mid-phase peak strength, isang beses lang niya magagamit ang 12th style. Imposibleng mag-activate pa ng kaunti, dahil nakakonsumo ito ng sobrang pisikal na lakas at totoong chi.
Sa makatuwid, kahit na siya ay mukhang napakalakas sa ibabaw, talagang ginagamit niya ang pinakamahusay na oras upang mabawi ang kanyang pisikal na lakas at tunay na chi. Kung ang tatlong master mula sa bahay na si Hale ay pumunta kay Terence at pinalibutan siya, kailangan niyang ipatawag ang Purple Lightning Beast at tumakbo. Wala man lang siyang lakas at totoong chi para i-activate ang Butterfly Microsteps. Oo, nag-practice ako ng 1,000 kick, may side effects. Haha, madalas hindi ako makatayo, at natatakot ako hanggang sa lumuhad ako kapag nakikita ko si God Linford. Si Irving ay natatawa ng tuyo, mukhang halata na ang side effects ng sobrang bilis ng pagtaas ng lakas ko. Oh, nakikita ko. Tumango si Terence, kung gayon, ano ang ginagawa niyong tatlong master mula sa bahay na si Hale dito? Nandito ka ba para salakayin ako at ang pamilya ng Song? Tara, papatayin ko kayong tatlo sa ilang segundo, at kailangan ko pang bumalik para kumain. Naiinis talaga ako na magambala sa kalagitnaan ng pagkain ko. Ahem. Natakot si Irving, at si Glade at Milo ay napaatras ng 2 hakbang nang hindi namamalayan. Napakalakas ng Terence na ito. Noon, si Terence ay parang Diyos ng kamatayan na minassacre ang bahay ni Hale. Naisip nila na pagkatapos sumali sa 5 elementong sekta at dumanas ng labis na sakit, magiging Sky Class Full Master sila balang araw, at pagkatapos ay mapapatay nila si Terence para ipaghiganti ang pagkawasak ni Hale. Ngunit ngayon, nang hinayang silang natuklasan na ang agwat sa pagitan ng kanilang mga pangarap at katotohanan ay napakalaki. Napagtanto nila na imposibleng patayin si Terence para sa paghihiganti. Hindi bababasa, ito ay magiging imposible sa buhay na ito. Dati, noong hindi pa ganoon kalakas si Terence, mayroon pa rin silang pag-asa, ngunit ngayon na si Terence ay nasa rurok na ng mundo ng mga practitioner, kayang patayin ng Sky Class Full Master sa ilang segundo, wala na silang pag-asa. Minsan, ang pag-asa at pagsuko ay maaaring mapagpasyahan sa isang pag-iisip. Maliban na lang kung makakarating sila sa makalangit na daw, ang hindi maaabot na maalamat na kaharian. Gayunpaman, ang mga dalubhasa na tulad nila na ginawa ng tao ay hindi na muling makakaasenso sa kanilang buhay. Kung hindi sila gumamit ng gamot upang mapanatili ang kanilang lakas, pagkatapos ay nawala ang kanilang mga katawan ng nakapagpapagaling na epekto, hindi na sila magiging kasing lakas ng dati. Sila ay magiging mas mahina lamang kaysa sa mga ordinaryong tao. Pero ngayon, nasaraan ng loob ang tatlo. Imposible naman. Hinding-hindi sila makakapaghiganti. Pinawi ng lakas ni Terence ang anumang pag-iisip ng paghihiganti sa sandaling iyon. Yung Diyosa Terence, nandito lang kami para manood ng palabas. Sa totoo lang, matagal na kaming nagkita sa Mortal World, at matagal na naming gustong umalis sa 5-element sect. Naghahanda na kaming mag-convert sa Buddhism oo, para maging monghe. Aalis na kami. Aalis na ako at tumakbo ng sabay-sabay. Irving. Sinundan siya ni Glade at Milo, tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Gayunpaman, lahat sila ay may parehong ideya na maghanap ng isang lugar upang manirahan sa pag-iisa mula ngayon. Dahil walang pag-asang makapaghiganti sa buhay na ito, walang saysay na paglaruan ang 5 elementong sekta, at maaari na lang nilang mabuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang pamilya Hale ay nagkaroon ng maraming ipon sa ibang bansa, sapat para sa 3 tao upang mabuhay. Nang makitang tumakas ang kanyang 3 bodyguard, medyo natakot si Harry. Hindi ba masyadong mabilis ang pagtataksil na ito? Harry, you're not being honest, hindi mo sinabing darating ka nung nabangga mo ako. Kailangan kong maghanda kung alam kong darating ka. Sabi ni Terence na may kalahating ngiti habang nakatingin sa malungkot na si Harry. Haha, Boss Terence? You must be joking. Ay. Napilitan akong gawin ito, si Miss Liger yan from Central. She asked me to investigate the death of the 4 overseas experts. Ang 3 biohumans ng Hale family ay binago din ng Central. Nangunguna lang ako, wala itong kinalaman sa akin. Paliwanag ni Harry na may malungkot na mukha. Ganun ba? Ano ang naging sentro? Hindi ba ang mga firewolves? Tanong ni Terence. Ang mga firewolves at ang pulang kabibe ay parehong subordinate na organisasyon sa ilalim ng Central.
Ang kanilang superior organization ay tinatawag na Central. Si Harry ay natatakot sa kamatayan, kaya sinabi niya sa kanila ang lahat ng kanyang nalalaman. Walang ibang magsasabi sa kanya dito, kaya masisisi na lang niya ang waiter. 3,444. Oh! Sumimangot si Terence, so? Ang Central at Five Element Sect ay nagtutulungan, at ang mga tao mula sa Central ay gustong ilayo ang Mirasol sa House Song, tama ba? Ganito. Kaya, wala akong kinalaman dito. Gusto ng waiter na makaganti sa maliit, kaya nagmamadali siyang kumilos. Nasabi ko na sa kanya habang papunta si Terence dito na hindi kapani-pani walang malakas si Boss Terence at wala siyang laban sa kanya, pero hindi siya naniwala sa akin. Ngunit wala tayong magagawa tungkol dito, masyadong matagal na siyang nasa sekta ng 5 elemento, at hindi niya alam kung gaano kalakas ang mundo sa labas, at kung gaano karaming mga master ang mayroon. Sai, huwag na nating pag-usapan, patay na siya. Then anong ginagawa mo dito? Nakangiting tanong ni Terence. Ay! Ito, hehe. Nandito ako para hanapin ang bangkay, sabi ko sa iyo. Mabilis na sagot ni Harry. Naku, wala dito ang bangkay. Si Terence ay kumala sa kanyang kamay. Sa susunod, kapag nakikita kita, dalhin mo sa akin ang mga table tasks. Naaalala ko ang nangyari ngayon. Kung wala kang pills, mamamatay ka dahil wala kang kwenta sa akin. Sige, sige. Talagang, sigurado. Mabilis na tumango si Harry. Hindi niya akalain na makakatakas siya sa pagkakataong ito. Ito ay talagang maswerte. Then you can go. I will not keep you for dinner. Hindi pinatay ni Terence si Harry dahil sa chi gathering pill, at dahil din sa ayaw niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa 5 elementong sekta sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elementong sekta ang nagtatag ng inheritor plan, at ang mga tagapagmanang iyon ay pawang may kaugnayan kay Terence. Ayaw ni Terence na magkaroon ng masamang pakikipag-ugnayan kay Ancestor Charlie nang masyadong maaga. Ngayong patay na ang waiter, pinakawalan siya ni Harry bilang paggalang. Dahil sila ang nagsimula ng gulo, si Patriarch Charlie ay maaaring magdusa lamang sa katahimikan. Hindi niya alam kung ilan sa mga disipulo ni Patriarch Charlie ang natitira, ngunit karamihan sa kanila ay malamang napatay na. Sige Boss Terence, aalis na ako. Gama ng loob ni Harry na para bang nabigyan siya ng amnesty. Tumalikod siya at tumakbo, ngunit makalipas ang 2 hakbang, naalala niya ang katawan ng waiter at hindi na siya nang ahas na lumingon pa. Maaari mong bawiin ang katawan ng lalaking ito. Walang gaanong gamit si Terence dito, at saka, maaari mong kunin ang mga katawan ng 4 na master sa ibang bansa. Ngunit ang tauhan na ito ay isang magandang sandata. Kukumpiskahin ko ito. Dapat. Hindi nang ahas si Harry na tumanggi. Buti na lang kung ibabalik nila sa kanya ang bangkay. Mabilis na naglabas ang mga tao ng House Song ng 4 na habi na bag at inihagi sa lupa sa tabi ng katawan ng waiter. Inilagay ni Harry ang mga gamit sa kanyang sasakyan, tumalon at mabilis na umalis. Pagtingin sa likod ni Harry, hindi na nagsalita pa si Terence. Bumaling siya sa pamilya ng Song, sa tingin ko ay hindi na siya muling babalik, wala nang maraming master sa 5 Element Sect, at kahit may Sky Class Full Master, posible pa rin na labanan ni Presley at pangalawang lolo ang isa sa kanila. At saka, hindi sila pupunta rito para mamatay. Wow! Bayaw, ang gwapo-gwapo mo. Isang level lang ang nalagpasan mo, at nagagawa mo ng pumatay ng Sky Class late phase peak sa ilang segundo. Nagtataka si Mirasol kay Terence, alam mo ba na ang misyon ng Overseas Cultivators Association ay patayin kita? Alam ko. Hindi inaasahan ni Terence na ganito ang magiging reaksyon ni Mirasol matapos niyang malaman ang kanyang pagkatao. Kailan mo balak lumipat? Habang natutulog ako. Haha, paano kaya yon? Hindi ako ganon katanga. Umiling si Mirasol, ano ang mangyayari sa kapatid ko kung papatayin kita? Tsaka hindi kita matatalo. Paano kung nanaginip ka at pinatay mo ako sa isang palad? Saan ako pupunta para mga tuwiran ka? Hehe. Ngumiti si Terence, hindi inaasahan na ang awkwardness ay malulutas ng ganoon kadali.
Kaya, si Master Terence Ford ay si Terence. Hindi katakataka na ang Overseas Cultivators Association ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Sa pagkakataong ito, maging ang 5 elementong sekta at ang apoy na Wolfgang ay dumanas ng matinding pagkatalo. Dapat talagang pagsisihan nila ang pagiging kaaway mo. Tumango si Ashton. Ayos lang. Mapapatay ko lang ang Sky Class Full Master sa ilang segundo pagkatapos makapasok, kung hindi, kailangan ko silang labanan ng 2 beses bago. Pinagpawisan si Terence. Bro-in-law, anong uri ng heart cultivation method at martial skill ang ginagamit mo? How are they so powerful? Can I cultivate it? Tanong ni Mirasol. Kung kaya mong tiisin ang hirap, kaya mo rin itong linangin. Gayunpaman, ang mantra na ito ay isang mantra na sobrang yang at panlalaki. Babae ka, kaya hindi mo ito dapat linangin. At parang ako lang ang nakakapag-training, ang hirap umunlad ng iba. Sabi ni Terence. Si Terence ay nagsasalita tungkol sa Jade Space. Kung wala ang Jade Space, ang sining ni Terence ng Dragon Mastery ay hindi kailanman uunlad. Sige, kalimutan mo na. Umiling si Mirasol, brother, alam mo naman ang tungkol sa Sky Class Test, tama ba? A Heaven Class Trial. Ano ito? Umiling si Terence. Parang narinig na niya ito dati, pero hindi siya sigurado. Ito ay pagsubok sa pamamagitan ng apoy na pinasimula ng 5 elementong sekta. Nabalitaan ko na ang pagsusulit na ito ang magiging huling pagpili ng mga taong makakasali sa pulong ng Sky Class. Ang mga practitioner lamang na nakapasa sa pagsusulit ang magkakaroon ng pagkakataong dumalo sa pulong. Paliwanag ni Mirasol. Heaven Class Meeting. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence. Ang Sky Class Meeting ito ay isang pagpupulong kung saan pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa paglapag sa Sky Class Island, at ang mga dadalo lamang sa pulong ang may karapatang lumahok sa plano. Sabi ni Mirasol. Oh. Ganito pala yun ang ibig sabihin, lahat ng practitioner na gustong sumali sa meeting ng Sky Class at makakuha ng chance na maging Sky Level Practitioner ay kailangan munang pumunta sa trials, tama? Naunawaan ni Terence ang gustong sabihin ni Mirasol. Sa totoo lang, hindi niya alam ang mga bagay na ito noon, at walang nagsabi sa kanya. Maaari mong sabihin iyan, ngunit bawat sinaunang sekta at sinaunang pamilya ay may nakapirming bilang ng mga kalahok. Gayunpaman, ang taong ito ay kailangang maging Sky Class Late Phase Peak. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay sumuko ka na sa pagkakataon. At hindi lahat ay maaaring sumali sa pagsusulit sa Sky Class, sabi ni Mirasol. May mga kondisyon. May kondisyon. Ano ang mga kondisyon? Mabilis na tanong ni Terence. Pakiramdam niya ay hindi magiging problema kung pipilitin nila ang kanilang sarili sa Sky Class Meeting, ngunit kung may iba pang paraan, mas mabuting sundin ang normal na ruta. Bawat sinaunang sekta o bahay ang 5 elementong sekta ay magbibigay sa kanila ng kota para sa pagsusulit, ibig sabihin hanggat sila ay Sky Class, makakasali sila sa pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, ang practitioner na makapasa ay magkakaroon ng pagkakataong sumali sa Sky Class Meeting. Paliwanag ni Mirasol. 3,445. Kung ganoon, walang pagkakataon ang mga buhong na magsasaka. Napakurap si Terence, hindi ba't kapareho iyon ng pagtanggi sa lahat ng gumagala na practitioner? Hindi, may pagkakataon din ang mga solo cultivator. Para balansehin ang mga bagay-bagay, ang mga patakaran para sa mga solo cultivator na lumahok sa pagsubok ay itinakda maraming taon na ang nakalipas. Maaaring gamitin ito ng sinumang solo cultivator na may fragment ng mapa ng Sky Class Island bilang sign-up para lumahok sa pagsubok. Gayunpaman, ang fragment ng mapa na ito ay napakahusay na nakatago noon. Sa palagay ko ay hindi marami ang mga gumagala-gala na magsasaka. Sabi ni Mirasol. Isang mapa fragment ng Sky Class Island. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Maaaring ito ay ang mga fragment ng mapa na nakolekta niya. Hindi niya alam kung ano yun noon, pero parang posible na ngayon. Oo, pero syempre, hindi ito ang totoong Sky Class Island map. Ito ay isang kopya ng mapa na ginawa ng 5 elementong sekta noon.
Pinutol nila ito at ipinamahagi para magkaroon ng pagkakataon itong mga gumagala-gala na magsasaka na makasali sa pagsubok. Sabi ni Mirasol. Admission ticket pala. Tumango si Terence. Ito ay may katuturan kung ito ay talagang isang mapa ng kayamanan, kung gayon walang isang piraso na nawawala. Masyadong mahirap makuha ang lahat ng ito. Gayunpaman, kung ito ay isang tiket, isa lamang sa kanila ang magagamit. Ipinaliwanag din nito kung bakit napakahusay na nakatago ang mga mapa na ito. Kung gayon, kung wala akong fragment ng mapa, hindi ba ako maaaring pumunta? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa teorya, oo. Pero sa pagkakataong ito, para mapatay kita, inayos ng Overseas Cultivators Association na makasali ako sa paglilitis. Kuya, papayagan ka rin na sumali. Sabi ni Mirasol. Bakit ganoon? Ang Overseas Cultivators Association ba ay may ganoong kalaking kapangyarihan para maimpluwensyahan ang desisyon ng 5 elemento ng sekta? Natigilan si Terence. Ngunit hindi tama iyon. Ang 5 elementong sekta ay nagtatrabaho sa gitna ngayon, kaya ang 5 elementong sekta at ang iyong asosasyon ng Overseas Practitioner ay dapat na magkalaban. Paano nila ito may impluwensyahan? Ako lang ang kumakalaban sa'yo. Mapait na ngumiti si Mirasol. Sa totoo lang, may alam akong sikreto. Ang presidente ng Overseas Cultivators Association, si Donald, ay ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang kumikilos na leader ng sekta ng 5 elementong sekta, ang Patriarch na Black Earth. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Terence, hindi niya alam na may sikretong ganito. Ang dalawang taong ito ay talagang magkapatid. Naging komplikado talaga ang relasyon nila. Tama. Ang tunay na pangalan ni Patriarch Charlie ay Shaorli. Sila ay blood brothers, at Shaorli ay miyembro din ng 5 elementong sekta noong mga unang taon niya. Gayunpaman, siya ay gumala sa ibang bansa matagal na ang nakalipas at itinatag ang Overseas Cultivators Association. Tanging ang aking pangalawang lolo, isang mataas na opisyal ng Overseas Cultivators Association, ang makakaalam ng mga sikretong ito. Sabi ni Mirasol. Hindi ko inaasahan na. Bumantong hininga si Terence, kaya, para mapatay mo ako, kukunin niya si Donald kay Ancestor Charlie para ayusin ang pwesto para sa akin sa Heaven Class Trial. Siya dapat. Tumango si Mirasol. Ngunit mahirap sabihin kung gagawin nila ngayon. Kung tutusin, kung sila ay makipag-usap sa isa't isa, maaari nilang ibunyag ang ating relasyon. Alam ko. Walang pakialam si Terence. Hindi man sila nagayos para sa kanya, nasa kanya pa rin ang fragment ng mapa bilang entrance ticket sa Heaven Class Test. Hindi nakasalalay sa ninuno ng Charlie na baguhin ang mga patakarang inihayag ng 5 elementong sekta. Masyadong nakakahiya. Umalis si Harry, at gayon din ang mga tao ng House Song. Para kay Terence, oras na para bumalik siya. Aalis na si Yasi, at kailangan pang dalhin ni Terence ang maliit na siyam sa sekta ng Yellow Mountain. Ang oras ay tumatakbo out. Ang automatikong Grade 1 at Grade 2 cauldrons ay halos mapuksa ang negosyo ng Sky Elixir Sect. Ang buong merkado ng kaldero at ang merkado para sa Grade 1 at Grade 2 na mga table tas ay monopolyo ng mga automatikong kaldero ng walang anumang suspense. Dahil dito, labis na nanlumo si Patriarch Charlie. Miss Liger, kailan ba babasagin ni Professor Benjamin II ang bagong kaldero? Kailangang magtanong si Patriarch Charlie araw-araw. Malapit na. Ang agham at teknolohiya ay hindi tulad ng paglilinang. Paano ito magiging napakabilis? Mr. Charlie, huwag kang maiinip. Malamang makukuha natin ang sagot sa lalong madaling panahon. Sabi ni Miss Liger. Nag-uulat. Biglang sumigaw ang isang alagad sa labas ng pinto. Sino te? Anong problema? Tanong ng ninuno ng Charlie. Ngayon, si Lil isa ay patay na, si Lil, dalawa ay nagtungo kay Terence, at ang natitirang mga disipulo ng ninuno ng Charlie ay patay o may kapansanan. Ang ninuno ng Charlie ay hindi pa nakakahanap ng papalit kay Lil 2, kaya ang disipulong sumigaw ay ang namamahala sa paglilinis ng Soul Jade Tablet. Nag-uulat kay Ancestor Charlie. May nangyaring masama.
Ang disipulo ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Patriarch Charlie at sinabing, nasira ang Soul Jade tablet ng pangalawang senior. Ano? Sa sandaling ito, biglang uminog ang ulo ni Patriarch Charlie. Napatayo siya bigla at pinandilatan ng mata ang disipulo. Anong sinabi mo? Nasira ang Jade token ng waiter. Sigurado ka? Patriarch Charlie, paano ako magsisinungaling? Nangyari lang. Maingat na sabi ng disipulo na may mapait na mukha. Dalhin mo ako doon. Si Patriarch Charlie ay nababalisa. Wala siyang pakialam na nasa tabi pa rin niya si Miss Liger at nagmamadaling lumabas ng silid para sundan ang alagad. Hindi rin ito pinansin ni Miss Liger na kasi mangot din siya, alam niya ang lakas ng waiter, sky class full master siya. Kung may nangyari sa kanya, ano ang ibig sabihin nito? Ang tatlong binagong disipulo mula sa bahay na si Hale ay malamang napatay na rin, ganyan ba talaga kalakas itong si Terence? Kaya niya talagang pumatay ng napakaraming tao. Sinundan siya ni Miss Liger hanggang sa lugar kung saan nakaimbak ang Soul Jade tablet. Nakita niya si Patriarch Charlie na naglalakad papunta sa isang sirang tableta na may pagtataka sa mga mata nito. As expected, tapos na rin ang waiter. Sa pagtingin sa hanay ng mga durog na kaluluwang Jade tablet, si Patriarch Charlie ay tila tumanda ng husto sa sandaling iyon. Anong klaseng kasalanan ang nagawa niya? Hindi kaya noon, naglagay siya ng bitag para itaboy ang ninuno na si Albert, at ngayon, ang disipulo ni Boss Bale ay dumating upang maghiganti. Sino sa mga disipulong ito ang kamatayan ay walang kinalaman kay Terence? Mr. Charlie, condolence. Kung may mangyari sa waiter, natatakot akong hindi na makabalik ang tatlong Hale family expert. Bumantong hininga si Miss Liger at sinabing, parang hindi lang ako ang dumanas ng matinding pagkalugi. Parehas ka. Lahat tayo ay may iisang kaaway. Totoo yun, pero kung kaya mo talagang pigilan ang kalungkutan mo, mabuti na yon. Terence, papatayin kita. Sumigaw si Patriarch Charlie na may galit na galit. Tama, nasaan ang Jade card ni Harry? Ayos lang ba siya? Anong problema? Biglang naisip ng Charlie ancestor si Harry at mabilis na tinanong ang isang disipulo sa tabi niya. 3,446. Napakaganda ng memorial tablet ni Kuya Kang, wala namang problema. Mabilis na sabi ng alagad. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Patriarch Charlie at tumango. Ibig sabihin malapit nang bumalik si Harry. Makikita natin ang mga detalye kapag bumalik na siya. Tama ang Charlie Elder, hindi na nang ahas si Harry na magpakitang gila sa bahay ni Kang. Umalis siya sa Houseong at bumalik sa Five Element Sect. Noong gabing iyon, nakita ni Patriarch Charlie si Harry na bumalik. Biyenan, masama ito, masyadong malakas ang Terence na iyon. Hindi, nagpapalaki lang tayo ng tigre, dapat matagal na natin siyang pinatay. Pumasok si Harry sa silid at nagsimulang sumigaw. Anong ibig mong sabihin? Kung pwede lang, matagal na nating ginawa. Bakit pa tayo maghihintay hanggang ngayon? Sumimangot ang ninuno ng Charlie, ngunit pansamantala siyang huminahon mula sa kanyang kalungkutan. Pinandilatan niya si Harry at sinabing, alam ko na ang tungkol sa waiter. Sabihin sa akin ng detalyado, ano ang nangyari? Ganyan ba talaga kalakas si Terence? Ganito, sinunod ko ang suhestyon mo at pumunta muna ako sa Iron Lake. Nagstay kami ng waiter sa malapit na hotel para obserbahan ang sitwasyon ng pamilya ng Song. Ilang araw na kaming nag-oobserba, at wala kaming nakitang Pauli, kaya nagpasya akong subukan si Terence. Sabi ni Harry. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Harry ang lahat ng nangyari ng detalyado. Gayunpaman, nang marinig niyang pumunta sila sa pintuan at pinatay ni Terence ang waiter gamit ang isang palad, ang ninuno ng Charlie ay tuluyang nawala sa kanyang kalmado. Anong sinabi mo? Pinatay ni Terence ang waiter gamit ang isang palad. Totoo ba iyon? Natagpuan ito ni Ninuno Charlie na medyo hindi ka panipaniwala. Kahit siya ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niyang pumatay ng isang Sky Class Full Master sa isang pagkakataon dahil imposible. Totoo naman. Father-in-law, would I lie to you? Hindi ba ito nagpapalakas ng moral ng ibang tao at nakakabawa sa ating prestihiyo?
Nakita ko ng sarili kong mga mata. Sabi ni Harry na may mapait na ngiti. Kung gayon, paano naman ang tatlong eksperto sa pamilya Hale? Pinatay din siya ni Terence. Tanong ni Miss Liger. Hindi pa ako tapos. Mga traidor talaga ang tatlong amo ng pamilya Hale. Tumakas kaagad pagkatapos umihi ng pantalon. Hindi ko na sila napigilan. Mapait na ngumiti si Harry, hindi lang sila sumuko, kundi sinabi rin nila kay Terence ang tungkol sa pakikipagtulungan natin sa Central. Lubhang hindi nasisiyahan si Terence sa atin ngayon. Tumakas siya. Agad na sumimangot si Patriarch Charlie. Hindi ba masyadong duwag silang tatlo? Anong uri ng mga tao ito? Malinaw na mayroon siyang lakas, ngunit wala siyang lakas ng loob na lumaban. Masyado siyang basura. Oo, hindi ko talaga masabi. Walang magawang sinabi ni Harry, orihinal, ayon sa aming pagsusuri, maaaring patayin ni Terence ang mga masters na mas mataas sa kanyang antas sa loob ng ilang segundo, ngunit kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo sa ilalim ng ilang mga espesyal na pangyayari. Hindi niya sila maaaring patayin ng tuloy-tuloy. Kaya, kung palibutan nilang tatlo si Terence sa oras na ito, maaari pa rin nilang patayin siya, ngunit sinong mag-aakalang tatakas sila bago pa man ako makapag-utos. Buntong hininga, Miss Liger, hindi na ang 5 elementong sekta ay walang ginagawa sa oras na ito. Nakita mo na ang sitwasyon para sa iyong sarili. Lumingon si Ancestor Charlie upang tumingin kay Miss Liger at sinabing, hindi kita sinisisi sa pagkakataong ito. Umiling si Miss Liger. Gayunpaman, hindi niya gaanong kinamumuhian si Terence. Ang kanyang pangunahing layunin ng pananatili dito ay upang magsaliksik sa biohuman transformation. Gaano man kasama si Terence, hindi niya talaga siya kinasusuklaman. Dahil napakalakas ng taong ito, balak ni Miss Liger na pansamantalang iwasan ang konfrontasyon sa kanya at hindi direktang harapin. Buti naman nakakaintindi si Miss Liger. Oo. Tumango si Ancestor Charlie. Huwag kang mag-alala, tiyak na aalisin natin itong Terence. Sige, dahil nakumpirma na namin na si Terence at ang grupo niya, babalik muna ako at magpahinga. Tumango si Miss Liger at umalis na. Sa sandaling ito, tanging sina Patriarch Charlie at Harry lamang ang naiwan sa silid. Bienan, kailangan nating tanggalin si Terence sa pagkakataong ito. Kung hindi natin siya aalisin, siya ang magiging problema natin sa hinaharap. Siya na ang Sky Class mid-phase pick ngayon kung patuloy siyang lumaki, hindi tayo makakapantay sa kanya. Sabi ni Harry. Walang mali. Tumango si Patriarch Charlie at pinalakas ang kanyang paniniwala. Paano ito? Simulan mo na ang pagpino bukas at gawin ang ultimate chi gathering pill. Kailangan mong kainin si Terence sa lalong madaling panahon, o huli na ang lahat. Sige, magsisimula akong mag-refine ng pills bukas. Iyon din ang naisip ni Harry. Ang antas ng lakas ni Terence ay unti-unting tumataas. Kung magpapatuloy ito at talagang nahulog si Terence sa tuktok ng Sky Class, kung gayon ang Chi Gathering Pill ay hindi na magkakaroon ng anumang epekto kay Terence. Kahit na ginawa niya ito para kay Terence, maaaring hindi na niya ito gusto. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kailangang malutas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huli na. Buntong hininga, bagamat medyo kasuklam-suklam ang hakbang na ito, kailangan kong gawin. Kahit sisihin ako ni Boss Bale, kailangan kong gawin. Sa wakas ay nakapagdesisyon si Patriarch Charlie. Dati, ito ay dahil gusto ni Boss Bale na sanayin ang isang tagapagmana ng elemento ng kahoy, kaya kailangan niyang iligtas ang ilang mukha, ngunit ngayon, si Terence ay umabot na sa punto na kailangan niyang alisin ito. Okay, Bienan. Pagkatapos ay ibababa ko ang lahat ng mga bagay na nasa kamay. Magko-concentrate ako sa pagdadalisay ng mga gamot na gamot saglit. Tumango si Harry. Napagpasyahan niyang gawin ang tableta at kainin si Terence hanggang sa mamatay. Kakausapin ko si Boss Bale at tingnan kung ano ang iniisip niya, at sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagsusulit sa Sky Class. Ayon sa mga normal na tuntunin, siya rin ang Sect Master ng 5-Element Sect, sabi ni Ancestor Charlie. Terence. Napakurap si Harry, nandito pa rin si Terence. Kung gayon paano natin siya haharapin?
Ang pangalawang Shiksyong ay patay na, at ang tatlong Hale ay patay na rin. Ang Young Master ng Heavenly Silkworm Transformation na lang ang natitira, at hindi siya makakapareha ni Terence, tama ba? Hindi Terence, kay Francine lang ang pwesto ni Boss Bale. Hindi makakarating si Terence, hindi siya makakasali sa pagsusulit kung hindi ako papayag. Bakit? Walang pakialam na sinabi ni Patriarch Charlie, dahil papatayin natin siya gamit ang mga table tasks, bakit natin siya hinayaang lumahok sa paglilitis? Nandito ka ba para manggulo? Huwag na huwag mong hahayaang dumating ang ganitong uri ng tao. Siya ay may mga koneksyon sa ilang mga tagapagmana. Natatakot akong magkaroon ng problema. Mabuti iyan. Pagkatapos ay makakaalis na ako at makakaranas ng kaunting karanasan ng walang pag-aalala. Nakahinga ng maluwag si Harry. Inaasahan niyang patayin si Terence sa pagsusulit sa Sky Class. Ngunit ngayon, pinakatakot siya sa pagpunta ni Terence sa pagsusulit. Ito ay dalawang ganap na magkaibang damdamin. Sinabi niya kay Harry na bumalik at ihanda ang mga table tasks habang tinawag niya si Boss Bale. 3,447. Eldest senior brother. Ako na. Sabi ni Patriarch Charlie. Charlie. Anong problema? Walang pakialam na tanong ni Boss Bale. Magsisimula na ang Sky Class test, at dapat may pwesto ka rin kailan mo ibibigay sa akin ang impormasyon ng iyong disipulo, para makumplito ko ang pagpaparehistro. Sinisiyasat ni Patriarch Charlie. Ibig mong sabihin Terence, wala ka bang impormasyon niya? Bahagyang natigilan si Boss Bale. Pinapapunta mo si Terence. Hindi mo pinapapasok si Francine. Ano ito? Tanong ni Patriarch Charlie. Francine. Ano? Bahagyang natigilan si Boss Bale. Kailangan ding sumali sa trial ng mga inheritors. Kailangang lumahok ang mga tagapagmana sa paglilitis, at aayusin kung lahat sila ay makatanggap ng huling mana. Lahat sila ay makakarating sa Sky Class late phase peak, at ang kanilang mga katawan ay sasailalim din sa isang kumpletong pagbabago, na naghahanda para sa huling plano. Sabi ni Patriarch Charlie. Kung gayon, hindi makakasali si Terence. Kumunat ang noo ni Boss Bale. Sa totoo lang, gusto niyang pumunta muna si Terence, at pagkatapos niyang maipasa ang pagsusulit, dadalhin niya siya sa meeting ng Sky Class. Ngunit ngayon, hindi man lang siya makapunta sa pagsusulit. Hindi ba ibig sabihin ni reject siya? Hindi ba't nangangahulugan iyon na si Terence ay walang pagkakataong makalusot sa Sky Realm? Hindi ito ang gustong makita ni Boss Bale. Sa katunayan, alam din niya na pinapahirapan siya ni Patriarch Charlie. Hindi ba't ang karapatang magparehistro para sa Heaven Class test ay isang bagay na maaaring pagpasyahan ng 5 elementong sekta? Kung hihilingin niya kay Terence na pumunta, tiyak na pupunta si Terence, ngunit ang pangunahing problema ay sa ninuno na si Charlie. Tingnan muna natin ito. Sa ngayon, masyadong mahina si Terence. Hinahabol niya si Harry para tulungan siyang pinuhin ang Chi Gathering Pill. Kung mas malakas siya, okay lang na hayaan siyang lumahok. Ang pangunahing bagay ay natatakot akong mamatay siya sa sobrang kahinaan. Sabi ng ninuno ni Charlie. Harry. Alchemy. Chi Gathering Pill. Alam din ito ni Boss Bale, ngunit ang tinatawag na lakas ni Terence ay isang dahilan lamang. Oo, pero may limitasyon ng husay ni Harry, hindi ko alam kung kakayanin niya, pero kahit gawin niya, nag-aalala ako na baka makakain si Terence ng masama. Kaya, kung may oras ka, kausapin mo siya at pigilan siya sa pagsunod kay Harry. Sabi ni Patriarch Charlie. Natural na hindi alam ni Master Bai kung ano ang iniisip ng ninuno ng Charlie. Ipinapahiwatig lamang niya na hindi siya sisihin ni Terence kahit na siya ay namatay. Kaya naman medyo nagalit si Boss Bale. We have to do what we promised them. Ito ay isang bagay para sa nakababatang henerasyon. Wala tayong dapat pakialaman. Sige. Si Patriarch Charlie ay nagkunwaring malungkot na bumaantong hininga. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siya. Si Boss Bale ay mapanlinlang pa rin gaya noon. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. May iba pa ba? Tanong ni Boss Bale. Wala nang iba, ngunit dahil sinabi mo na, kukunin ko si Harry na gumawa ng mga table tasks.
Wala akong pakialam kung mamatay siya. Sabi ni Patriarch Charlie. Maaari kang mamatay sa pagkain ng chi gathering pills. Kahit hindi masarap ang lasa, hindi rin magiging masama. Sa tingin mo ba mas alam mo pa kaysa sa akin pagdating sa pill refining? Walang pakialam na tanong ni Boss Bale. Haha, sigurado yan. Di bale, ibababa ko na ang tawag kung wala ng iba. Si Francine naman, kumanda ka sa Sky Class test. Sabi ni Patriarch Charlie. Pagkatapos ibaba ang telepono, labis na nasa sabik si Patriarch Charlie. Sa pagkakataong ito, maaaring mamatay si Terence kung gugustuhin niya. Masasabi niyang naipaalam na niya kay Boss Bale, pero hindi siya pinakinggan ni Boss Bale. Kung namatay siya, karapat-dapat siya. Bumalik si Terence sa Stonegate City mula sa house song. Kailangang umalis ni Shu, nakatanggap siya ng opisyal na mensahe mula sa bahay ni York, kaya ipapadala siya ni Alfred sa Hoyan Mountain. Nakita ni Terence si Trevor na nakaupo sa sala nang dumating siya sa lungsod ng Stonegate. Medyo na down si Yasi. Sa panahong ito, naiintindihan niya ang lahat. Alam niya kung anong bahay ang ginawa ni York sa mga taong ito, at alam niya ang sarili niyang pagkakakilanlan. Napangiti siya nito ng pilit, ngunit sa totoo lang, malungkot pa rin siya at naiinis. Bigla niyang napagtanto na ang paniniwalang pinanghahawakan niya sa loob ng maraming taon ay hindi umiiral. Si Alfred ang kanyang ama, hindi pa niya ito nakilala noon, ngunit binigyan niya ito ng walang katapusang pressure. Nakatrabaho niya si Trevor at gumawa ng malaking kasinungalingan, kaya nawala kay Yasi ang lahat ng relasyon ng kanyang ama-anak na babae sa kanya. Ayaw niyang bumalik siya sa bahay ni York, at hindi siya mapakali. Ang pamilya Colton ay ang kanyang tunay na tahanan. Ang mga villa sa Stonegate at Starfield ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang tahanan ay kung saan naroon sina Terence at Cheryl. Mr. Trevor, andito ka na pala. Pumasok si Terence sa villa at tumango. Napangiti si Trevor ng mapait. Nalantad ang pagkakakilanlan ni Yasi at hindi na kailangang itago pa ito. Tumingin siya kay Terence, hindi ako pinapansin ni Miss Yasi, at hindi man lang niya ako kinakausap. Young Hero Linford, UC. Oras na para umalis siya papunta sa nagninangas na Fire Mountain. Dati, maaari pa rin siyang takutin ni Trevor kasama ang kanyang mga magulang, ngunit ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ni Yasi, siya rin ang miss ng bahay na si York, paano niya ito utusan? Dagdag pa, kahit na inutusan niya sila, kailangan niyang tiyakin na nakikinig si Yasi. Si Yasi ay hindi na katulad ng dati. Sa proteksyon ni Terence, kahit ang 5 elementong sekta ay hindi maglalakas loob na utusan siya, lalo pa ang Hidden House. Sa mundo ng paglilinang, lakas ang lahat. Kung sabihin, kung sino ang mas malakas ay may higit na kapangyarihan. Yasi, mag-impake ka na at maghanda. Kailangan mong tanggapin ang mana sa lalong madaling panahon. Kung mas maaga mong tanggapin ito at tapusin ang misyon, mas maaga tayong makakatagpo ni Cheryl. Hindi ba tiyon ang buhay na gusto mo noon pa man? Nakangiting sabi ni Terence. Cheryl bro, you're back. Hindi sinabi ni Yasi. Wala lang akong pinagsamahan sa matandang ito. Ang biglaang kaligayahan ni Yasi sa pagbabalik ni Terence ay parang isang ganap na kakaibang tao, ginagawa nitong matawa si Trevor. Hehe, buti naman. I knew it. There's no way you wouldn't want to go. So naghahanda na tayo para umalis. Ngumiti si Terence. Yeah. Shoes done. Hinihintay na lang namin si Shield bro. Sabi ni Yasi habang paakyat ng hagdan para kunin ang gamit niya. Hindi alam ni Trevor kung ano ang sasabihin pagkatapos pumayag ni Yasi ng ganoon kadali. Tumingin siya kay Terence, Young Hero Linford, ang galing mong magsalita. I've been trying so hard to persuade her, but Miss Yasi just ignored me, not even saying a word to me. It's your fault for giving her so much psychological pressure in the past, nakangiting sabi ni Terence. Sige, stop complaining. Ganyan si Yasi. She won't say a word to someone she doesn't like. You're lucky hindi kanya pinatay. Kung ibang tao yon, you would have broken down already. 3,448. Ha, tama si Miss Yasi.
I'm quite lucky, parang may respeto pa sa akin si Miss Yasi kasi taga-bahay ako York. Tumango si Trevor at natawa sa sarili. Tama, anong arrangement? Diretso ba tayo sa nagninangas na bundok? Tanong ni Terence. Oo, nakaayos na. Diretso na tayo. Sana makasama si young hero Linford, kung hindi, talagang nag-aalala ako na baka magkaroon ng conflict si Miss Yasi. Sabi ni Trevor. Huwag kang mag-alala, pupunta talaga ako. Hindi lang para kay Yasi, kundi dahil nangako ako sa isang kaibigan na tutulungan ko siyang magligtas ng isang tao. Ang tinutukoy ni Terence ay ang kalaro ni Brandon, si Shane. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Trevor. Napakabilis, natapos ni Yasi ang pag-iimpake at dinala ang kanyang bag sa ibaba. Itong maliit na bagay lang. Tumingin si Terence sa bag ni Yasi, nagulat. Hindi ba ito masyadong maliit? Actually, wala naman masyadong kukunin. Isang laptop lang na may pictures at videos ko, si Cheryl, at si Eldbro. Si Yasi ay maaaring tumingin kapag siya ay lonely. May mga pang-araw-araw na pangangailangan doon. Sagot ni Yasi. Tahimik na tumango si Terence. Tama si Yasi ang wala sa Hoyan Mountain. Dagdag pa, ang batang sectmaster ay tagasunod ni Terence, kaya't si Yasi ay ituturing na isang mahalagang bisita kung siya ay pupunta. O tama, nasaan si Melissa at ang Pangolin? Tanong ni Terence. Pumunta si Sister Melissa sa paaralan. Nagpapahinga ang Pangolin sa silid nito. Pumunta si Drake sa Starfield upang makita si Akira. Sagot ni Yasi. Nako, nagtataka ako kung bakit hindi ko sila nakita. Kumurap si Terence ito ang unang araw ng paaralan. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono, handang tawagan si Wilfred at sabihin sa kanya na hindi siya makakapag-aral sa ngayon. Hihilingin niya sa lalaki na alagaan si Melissa, para siya ang unang makaalam kung may nangyari sa kanya. Iniwan niya si Melissa na may maraming energy stones, ngunit nag-aalala pa rin siya na baka may mangyari sa kanya. Tinawagan niya si Wilfred, ngunit naka-off ang kanyang telepono. Hindi naman gabi, kundi araw. Bakit hindi naka-on ang phone niya? Baka nasa klase siya. Gayunpaman, sa panahon ng klase, ay set din ni Wilfred ang kanyang telepono sa vibrate mode. Sa pag-iisip na iyon, nagpadala siya ng mensahe kay Melissa, Melissa, bumalik na ako, dadalhin ko si Yasi sa apoy na bundok. Kapag nakita mo si Wilfred, sabihin sa kanya at tawagan mo ako. Hindi nagtagal bago dumating ang tugon ni Melissa. Nasa school ako. Hindi ba nag-abroad si Wilfred? Hindi pa siya bumabalik. Hindi pa rin bumabalik. Napakurap si Terence sa text, nagsisimula na ang paaralan, at hindi pa siya bumabalik. Ngunit hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito ayon sa kanyang mga grado noong nakaraang semestre, may karapatan din siyang magbakasyon. Ito ang pribilehiyo ng klase ni Boss Bale, tulad ni Terence ang nangungunang ilang mag-aaral sa huling pagsusulit ay may karapatang magbakasyon ayon sa gusto nila. Sige, aalis na kami. Babalik ka ba? Tanong ni Terence. Hindi, may klase pa ako dito. I wish you a safe journey. Hindi na bumalik si Melissa dahil kakakilala lang niya kay Terence, at hindi na niya kailangang gawin iyon. Itinabi niya ang phone niya at tumango kay Trevor, let's go. Aalis na tayo. Ikaw ang nag-drive dito. Hindi. Napahiya si Trevor. Isa siyang practitioner, kaya hindi siya kadalasang nagmamaneho. Palagi siyang naglalakad at pinananatili ang kanyang lumang martial arts style. Then ako na ang magde-drive. Hindi na nagsalita pa si Terence at umalis ang tatlo sa courtyard at pumasok sa Grand Cherokee. Ang nagninangas na bundok ay nasa malalim na disyerto ng Hakuna Marta, kaya alam ni Terence ang pangkalahatang direksyon. Kailangan kitang guluhin, batang bayani Linford. Tumango si Trevor at umupo sa likod, binigay ang front seat kay Yasi. Ang sasakyan ay nagmaneho patungo sa Hakuna Marta disyerto. Maraming beses nang tinahak ni Terence ang rutang ito, at pamilyar na pamilyar dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, medyo malungkot. Si Yasi ay nakatingin pa rin sa paligid sa loob ng kotse, nakikiusyoso sa lahat, ngunit nakikita ni Terence ang pagkabigo sa kanyang mga mata.
Kahit na hindi niya ito ipinakita, nararamdaman pa rin ito ni Terence, ngunit hindi niya ito inilantad. Sa halip, sinamahan niya ito at tumawa sa daan, nag-uusap tungkol sa maraming mga kagiliw-giliw na bagay, kabilang ang nangyari sa song ng bahay, at pinatay ang waiter ng 5 elemento ng sekta. Haha, natatakot ako na si Ancestor Charlie mula sa 5-element sect ay mamatay sa galit. Karamihan sa mga disipulo niya ay pinatay o napilayan mo. Malas talaga siyang lumaban kay Shield Bro. Tumawa ng malakas si Yasi at sarkastikong sinabi, hindi ko alam kung bakit takot na takot ang Hidden House York sa 5 elementong sekta na ito, talagang walang gana sila. Umupo si Trevor sa likod, nakaramdam ng kaunting awkward. Mayroon kang suporta ni Terence, ngunit hindi ka man lang natatakot. Pero natatakot kami. Ang 5 elementong sekta ay walang magawa kay Terence, ngunit ang bahay York ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila. At saka, hindi niya alam na si Terence ay lumaki na sa ganitong antas noon. Noong una niyang narinig ang tungkol sa kanya, isa pa siyang mastiko, ngunit nasa tuktok na siya ng mundo sa isang kisap mata. Sino ang maaaring ipaliwanag ang pagbabago? Alright, sure you have to face some things eventually. Hindi mo maiiwasang makilala ang iyong mga kapanganakan na magulang magpakailanman, hindi ba? Natatakot akong hindi rin magiging masaya si Ning, sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Sige, makikinig tayo kay Shield Bro kung ano man ang sabihin ni Shield Bro. Tumango si Yasi. Habang nag-uusap at nagtatawanan sa daan, tuluyang nakapasok ang tatlo sa disyerto ng Hakuna Marta. Gayunpaman, ang direksyon ng nagninangas na bundok ay ganap na naiiba mula sa direksyon ng Tribong Pauli. Napakalaki ng disyerto, at nasa kabilang direksyon sila. Napakainit na noon sa disyerto, ngunit habang umuusad ang sasakyan, lalong uminit ang panahon. Tinatayang hindi sila kalayuan sa nagninangas na bundok. Si Terence at Yasi, sa kabilang banda, ay maayos, ngunit si Trevor ay pinagpapawisan. Dati siya ang pinakamalakas sa mga taong ito, kaya hindi nararapat na magreklamo siya sa sandaling ito. Tahimik lang niya itong matiis, pero ang init ay halos himatayan siya sa huli. Dahil doon, binuksan ni Terence ang aircon, at hindi napigilan ni Yasi ang pagtawa. Young Hero Linford, bakit hindi mo binuksan ang aircon kanina? Gaman ang pakiramdam ni Trevor ngayon. Sinong nagtanong sa'yo na huwag sabihin sa amin? Akala namin hindi ka nag-iinit. Binuksan ko lang to nang makitang himatayan ka na. Ngumiti si Terence, okay lang kami ni Yasi, hindi namin kailangang buksan ang aircon. 3,449. Oo, napakasaya namin. Tumango si Yasi. Si Trevor ay madalas na tinukso at kinukutya ni Yasi, ngunit tinanggap niya ito dahil siya ang masamang tao sa kanyang harapan. Natural lang sa kanya na magulo, not to mention Yasi's status as the Miss of House York, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kahit nandoon si Terence. Sa wakas, ito ay hindi na isang disyerto sa kanilang harapan, ngunit isang lugar na tila isang moog ng bundok. Isang mountain gate ang lumitaw sa harap ng lahat, na humaharang sa kanilang daan pasulong. Siyempre, maaari lang nilang iikot ito, ngunit hindi namamalayan ni Terence na ito ang kanilang destinasyon. Ito ba ang pulang maapoy na bundok? Tiningnan ni Terence ang mapa na ibinigay sa kanya ni Trevor at nagtanong. Ito dapat ang lugar. Si Trevor ay hindi pa nakakapunta rito, ngunit ito lamang ang posibleng lugar sa direksyong ito. Nang matarante ang lahat, 2 lalaking nakasuot ng pulang damit ang lumitaw sa harap ng kotse ni Terence at sumigaw, ito ay isang pribadong lugar. Kung ikaw ay mga explorer, mangyaring bumalik. Hindi kami tumatanggap ng mga eksplorasyon dito, at ito ay lubhang mapanganib. Ibinaba ni Terence ang bintana at tumingin sa 2 lalaki. Ito ang nagninangas na bundok ng apoy. Nagulat ang 2 lalaki nang marinig nilang binanggit ni Terence ang apoy na bundok, sino ka? Ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Sa pamamagitan nito, ipinakita ng 2 lalaki ang kanilang lakas ng maagang yugto ng Sky Class. Saganang kanila, dahil alam ni Terence ang tungkol sa lugar na ito, maaari siyang maging isang practitioner. Ipinakita nila ang kanilang lakas para takutin si Terence.
Pagkatapos ng lahat, ang Sky Class early phase ay hindi mahina, kahit nasa sinaunang mundo. Kami ay mula sa practitioner world ng Central Plains. Ako ang kinatawan ng Hidden House York, Trevor. Nandito kami upang makita ang master ng rocket cannon, at ito ay isang sulat mula sa pinuno ng aming nakatagong bahay na si York. Sa oras na ito, bumaba si Trevor sa kotse at magalang na kinausap ang dalawang lalaki. Gayunpaman, upang patunayan na siya ay isang practitioner at hindi isang pekeng, inihayag ni Trevor ang kanyang lakas sa maagang yugto ng Sky Class. Tagong bahay York. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Trevor mula sa gilid ng kanyang mga mata, ang kanyang saloobin ay napakalamig. Maaaring si Trevor ay kasing lakas nila, ngunit wala siyang respeto sa kanya. Isang maagang yugto ng Sky Class mula sa isang tagong bahay, paano niya maihahambing sa isang sinaunang sekta? Tama, ang Hidden House York. Mabilis na tumango si Trevor. Hidden House York. I've never heard of such a small family. Kung gusto mong makita ang sect master namin, maghintay ka lang. Balitaan ka namin kapag may time. Mayabang na sabi ng lalaki na walang balak magsumbong agad. Ito. Huminto si Trevor, ngumiti ng mapait. Pinadala kami ng padre de pamilya namin dito sa utos ng patriarch ng 5 elemento na si Charlie. Oh, anong ibig sabihin noon? Gusto mo pa bang gamitin ang sekta ng 5 elemento para sugpuin tayo? Sige, pwede ka nang umalis kung ayaw mo akong makita, pero kung ayaw mo akong makita, edi wag. Malamig na tiningnan ng lalaki si Trevor at ninisyan. Kayo. Hindi alam ni Trevor ang gagawin, hindi madaling kausap ang dalawang ito. Ngunit ito ay isang sinaunang sekta, hindi sa ibang noble house o nakatagong bahay, kaya hindi magiging madali na tulungan ang dalawang ito. Hindi na nakatiis si Terence. Hindi niya gustong gamitin ang kanyang katayuan at lakas para i-pressure ang mga tao, ngunit ang dalawang ito ay sobra-sobra. Tiningnan sila ni Terence nang walang pakialam, palabasin si Brandon at salubungin ako. Kumurap-kurap ang lalaki at lumingon kay Terence, pero tumawa siya ng malakas. Ha. Para I welcome ka. Sino sa palagay mo ikaw? Maligayang pagdating sa iyo. Anong biro? Isang maliit na tagong bahay York, sino sa tingin niya? Nasa iyo kung gusto mong ipaalam sa kanya o hindi. Kung talagang mamatay si Shane, kayong dalawa ang mananagot. Mahinang sabi ni Terence. Ano? Natigilan silang dalawa at nagkatinginan sila sa gulat. Akala nila ay si Terence ay mula rin sa Hidden House York, ngunit binanggit niya ang mga pangalan ni na Brandon at Shane. Hindi ito kasing simple ng tila. Si Brandon ay isang bagay, ngunit si Shane ay apo ng isang elder, at hindi niya gaanong ipinakita ang kanyang mukha. Hindi lang sinabi ni Terence, itinuro pa niya na nasugatan si Shane. Ibig sabihin, sino ka? Ang pinunong nakasuot ng pula ay tumingin kay Terence at nagtanong. Tinawagan ako ni Brandon, boss. Sa tingin mo sino ako? Mahinang sabi ni Terence. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang lalaki at nag-alinlangan sila. Bagamat hindi nila alam kung totoo, sinabi pa rin nila, maghintay ng sandali, mag-aanonsyo kami. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Terence, mahinang sabi ni Terence. Ano? Ikaw si Terence. Ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng pulang damit ay sumuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa. Maaari niyang baliwalain ang pangalan ni Trevor, ngunit ang pangalan ni Terence ay isang malaking pangalan. At saka, hindi lang nagyayabang si Terence. Ang kanilang young master, si Brandon, ay nagsasalita tungkol sa pangalang ito sa lahat ng oras na ito. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang amo ay si Terence, at kung gaano siya kagaling. Kung ano ang ginawa niya ngayon ay kung ano ang gagawin niya bukas. Hanggat ito ay balita tungkol kay Terence sa sinaunang mundo, malalaman at sasabihin niya ito sa mga tao sa sekta. Bagamat may mga kalyo ang mga tainga ng lahat dahil sa narinig nila, maaalala pa rin nila ang pangalan at malalaman kung gaano kalakas si Terence. Para mapatay ang isang eksperto mula sa 5 elementong sekta, hindi siya simpleng tao. Kaya naman, natigilan ang lalaking nakasuot ng pulang damit.
Mabilis na hinayla ng isa pang lalaking nakasuot ng pulang damit ang natulala na lalaking nakasuot ng pula at sinabing, kaya eskrimador na si Linford. Matagal na naming narinig ang iyong dakilang pangalan, at labis kaming humanga. Young Hero Linford, sundan mo kami sa sala para magpahinga. Ipapaalam namin kaagad sa Young Sect Master na salubungin si Young Hero Linford. Kung talagang si Terence ang taong ito, normal lang sa kanya na ibaba ang kanyang ugali. Sa oras na iyon, hindi lang sila papagalitin ni Brandon, kundi pupurihin din niya sila. Ngunit kung hindi dahil kay Terence, natural na haharapin siya ni Brandon kapag lumabas siya, kaya walang talo. Ikaw ang manguna. Bahagyang tumango si Terence. Napatulala si Trevor. Kaya kilala na ang pangalan ni Terence sa mga sinaunang sektang ito. Siya ay talagang isang makapangyarihang figure. Matagal na niyang kausap ang mga ito, ngunit hindi man lang siya sinumbong ngunit sa sandaling ibuka ni Terence ang kanyang bibig, naging magalang sila. Nanguna ang dalawang lalaking nakapula, at ang grupo ni Terence ay nagmaneho sa likuran nila, hanggang sa gate. 3,450. Hindi napigil ang mapabulalas ni Terence nang pumasok siya. Ito ay talagang isang scenic area na napapalibutan ng mga bundok. May bilog na matataas na bundok sa labas, at may isa pang bundok sa loob. Kung hindi lang mainit dito, malamang ay magandang tourist attraction. Sa pangunguna ng dalawang lalaking nakasuot ng pulang damit, sina Terence, Yasi at Trevor ay dinala sa parang pavilion na lugar. Ang ikinagulat ni Terence ay may 3 malalaking salita na nakasulat sa tuktok ng pavilion, isang reception room. Hindi niya inaasahan na ang sala ng nagninangas na bundok apoy ay talagang nasa labas. Ipinakita rin ito kung gaano kainit ang lugar na ito sa buong taon. Siyempre, ito rin ay dahil ang pulang maapoy na bundok ay nagmana ng mga kaugalian noong sinaunang panahon. Kung hindi, maaari silang maging tulad ng angkan ng Pauli at nag-install ng air conditioning sa loob ng bahay. Umupo ang 3, at inihain sila ng isang alagad ng herbal tea. Ang tsa ay nakakapresko, at ito ay isang espesyalidad dito. Hindi napigilan ni Terence na purihin ito matapos itong inumin. Si Yasi, sa kabilang banda, ay tinawag ang disipulo na magdala ng mas maraming tsaa. Ang alagad ay hindi nang ahas na sumuwi at mabilis na pumayag. Hindi nagtagal, hindi pa bumabalik ang disipulong iyon, ngunit nakita niya si Brandon na nagmamadaling lumapit. Boss Terence, sa wakas nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Ngumiti si Terence. Gusto sana kitang hanapin, pero natakot ako na baka wala ka. Hehe, sobrang busy ko talaga kanina. Kung hindi, kanina pa ako nakapunta dito. Tumango si Terence, ito si Yasi. Siya ang tagapagmana mo. Iiwan ko siya sa pangangalaga mo. Arg! Don't worry, sis-in-law Yasi to, diba? Parang sarili mong tahanan ang lugar na ito. Nagulat si Brandon nang makitang si Yasi ay isang tagapagmana. Hindi niya akalain na si Yasi ay tunay na tagapagmana. Hindi ba ibig sabihin noon na sila ni Terence ay isang pamilya na mula ngayon? Hehehehe, Yasi likes that name. Bibigyan kita ng 10 points. Masayang tumango si Yasi. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Si Trevor naman ay hindi alam kung matatawa o maiiyak. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang mabilis na lumakad, at bago siya dumating, umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Si Linford ba ang batang bayani? Mangyaring patawarin ang matandang ito sa hindi pagtanggap sa iyo ng kanyang rocket cannon. Sa likod niya ay may isang matandang lalaki na magalang ding nagsabi, itong matandang ito ay si Darwin. Tinatanggap ko ang pagdating ng batang bayani na si Linford. Ang ugali ni Darwin ay halatang mas mapagpakumbaba kaysa sa rocket cannon. Malinaw niyang alam na kung gusto niyang mabuhay ang kanyang apo, kailangan niyang hayaan muna si Terence na gawin ito. Sa makatuwid, itinuring niya ang kanyang sarili bilang parehong posisyon bilang Brandon Hunts. So ito ang Sect Master at Elder Yang. Si Terence ay hindi kumilos ng mayabang at tumayo. Pagkatapos ng lahat, binigyan nila siya ng mukha, at binigyan din sila ni Terence ng mukha. Ito ang sekta ni Brandon, at si Terence ay hindi maaaring maging kasing yabang niya sa ibang mga sekta.
Ako si Trevor ng nakatagong pamilya York, at narito ako para i-escort ang tagapagmana sa ilalim ng utos ng pinuno ng pamilyang York, si Titus. Ito ay isang liham mula sa aming ulo, pakisuyong tingnan. Trevor yumuko ng may paggalang at iniharap ang sulat. Haha, so Mr. Trevor, please rise. Ang mga sumama kay Young Hero Linford ay mga pinarangalan na panauhin ng ating nagninangas na bundok apoy, hindi na kailangang maging formal. Tumawa ang rocket launcher at mabilis na naglakad para kunin ang sulat. Halos mapaiyak si Trevor, iba talaga ito kay Terence. Nai-imagine niya kung gaano kahirap para sa kanya na makapasok sa pinto kung hindi dumating si Terence at siya na lang ang dumating. Kahit na pumasok sila, baka hindi nila makita ang rocket cannon ng ganoon kadali. At kahit na nakita nila ang rocket cannon, hindi sila masyadong masigla. Siyempre, ang hindi alam ni Trevor ay kilala ni Brandon si Yasi. Kung alam niya na si Yasi ay isang tagapagmana, malamang na ganoon din siya kamadamdamin. Huwag mo siyang alalahanin, nakakainis ang matandang ito. Sabi ni Yasi. Huminto ang rocket gun at tumingin kay Terence, ang dalagang ito ay Lolo, ang pangalan niya ay Yasi, siya ang tagapagmana dito, at pati na rin ang maliit na asawa ni Boss Terence. Mabilis na ipinakilala ni Brandon ang pagkakakilanlan ni Yasi. Natatakot siya na ang kanyang lolo ay hindi magalang kay Yasi at maging malungkot si Terence. Muling natigilan ang rocket cannon. Pagkatapos ay tumango siya at sinabing, kaya ikaw si Young Hero Linford. Mrs. Escrimador na si Colton. Huwag kang mag-alala, sa ating nagninangas na bundok apoy, para kang sariling tahanan, hindi ka tagalabas. Si Xiaoyan ay nakababatang kapatid ni Young Hero Linford, kung mayroon man, hayaan mo lang siyang gawin ito. Hehe, saka hindi mahihiya si Yasi. Sa ngayon, si Yasi ay lubos na nasisiyahan. Ang sektang ito ay masasabing direktang linya ng pinaggalingan ni Terence, at maaari niyang kontaken si Terence kahit kailan niya gusto sa hinaharap, hindi tulad nina Josephine Sis at Trixie na sobrang pijel. Itinuring si Yasi na miyembro ng Hidden House York, ngunit may hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ng Hidden House York. Dito siya pinadala ni Trevor, paliwanag ni Terence. Sige, naiintindihan ko. Tumango ang rocket cannon at sinabing, okay, everyone, let's go to the guest room to rest. Pagkatapos, sa gabi, magdaraos kami ng isang piging sa nagninangas na bundok apoy upang anyayahan kayong lahat. Paano naman? No need, pupuntahan ko muna si Shane. Nandito ako para sa binanggit na kapatid na si Brandon, Shane. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Ito. Hindi ba masyadong magiging problema para sa batang bayaning si Linford kung maglalakbay tayo sa lahat ng paraan? Napaluha si Darwin. Hindi niya akalain na gugustuhin ni Terence na makita si Shane pagkatapos niyang dumating. Paanong hindi siya mahahawakan? Boss, you know me the best. Pupunta na ba tayo? Si Brandon ay napaka-pamilyar kay Terence, kaya mas casual siya. Tuwang-tuwa siyang tumingin kay Terence. Let's go. You lead the way. Mr. Trevor, dalhin mo si Yasi at magpahinga ka muna, babalik ako para sa hapunan ngayong gabi. Walang problema, huwag kang mag-alala, Mr. Linford. Tumango si Trevor. Tumango si Terence sa rocket cannon at Darwin bago sundan si Brandon sa kuwebang kinaroroonan ni Shane. Bagamat gustong pumunta ng rocket cannon at Darwin, sila ang may-ari at hindi maaaring hindi aliwin sina Trevor at Yasi, kaya sumuko sila. Personal nilang inakay sina Trevor at Yasi sa guest room, naiwan ang dalawang disipulong nakapula ang damit. Muntik na nilang masaktan ang mga bisitang ito. Mukhang kailangan niyang maging mas masigasig sa hinaharap. Gayunpaman, walang gaanong panauhin sa nagninangas na bundok ng apoy sa buong taon, kaya hindi nila namamalayan ang ganitong uri ng mapagmataas na ugali. Naiwan ang bangkay ni Shane sa kuweba ng nagninangas na bundok. Dahil sa mga katangian ng elemento ng apoy ng Shane, matitiyak na humihinga pa siya at hindi agad mamamatay. Maingat na binuksan ni Brandon ang batong pinto sa ibabaw ng kuweba at pinaalalahanan si Terence, mainit dito, Boss Terence, kailangan mong mag-ingat.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.